Magkahalo ang opinyon ng mga nasa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng posibleng pagsuspinde sa privilege of the writ of habeas corpus na proteksyon po laban sa iligal na pag-aresto. Nitong Sabado, sinabi ng Pangulo na pinag-iisipan niyang suspindihin ito dahil talamak di umano ang pagkalat ng iligal na droga na ginagamit daw sa pondo ng mga terorista at kriminal. May babala naman ang Pangulo sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Huwag daw pahirapan ng gobyerno sa pagsiyasat sa mga hinihinalang drug money na itinatago raw sa mga bangko. Narito ang aking report. There's a rebellion. There's a rebellion being waged now in Mindanao. At kung magkalat itong still lawlessness, I might be forced to, ayoko. Warning ko lang sa kanila, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. Not martial law. Ito ang binitiwang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Sabado matapos banggitin ng panggugulo ng Maute Group ang matinding problema sa iligal na droga at iba pang problema sa Mindanao. Posible raw suspendihin niya ang privilege of the writ of habeas corpus, isang utos ng korte para ilabas o dalhin sa korte ang isang arestadong tao. At patunayan ng mga umaresto kung may sapat na dahilan para ikulong ito. Nagsisilbi itong proteksyon sa ilalim ng saligang batas laban sa pag-aresto o pagkulong ng walang sapat na dahilan. Batay sa saligang batas, maaari lamang suspindihin ang writ of habeas corpus kapag may invasion o pananakop o kaya naman ay rebellion. Ayon mismo kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, wala pang mga ganito sa ngayon. Para maging rebel ka, magkaroon ng rebellion, dapat yung group ng armed men ay dapat mayroong territory. We are talking with the MLF. In short, walang eminent na tungkol. In other words, hindi pa hinog. Tutol din dito si Vice President Leni Robredo na isa ring abogado. Hindi siya dapat ginagamit na basta-basta. Gagamitin lang siya pag kailangan na talaga. Siguro ngayon wala namang ganong sitwasyon. Hindi natin alam sa susunod pero sana hindi tayo umabot sa ganong sitwasyon. Sa ilalim ng Section 18, Article 7 ng ating saligang batas, maaari magtagal ng 60 araw ang pagsususpindi ng writ of habeas corpus. Sa loob ng 48 oras, kailangan mag-report ang Pangulo sa Kongreso. Pwedeng bawiin at kanselahin ng Kongreso at Korte Suprema kung makikita nilang wala itong sapat na basehan. Kung ang constitutional expert na si Attorney Pacifico Agabi nang tatanungin, tungkol sa invasion, wala naman nag-i-invade sa atin Wala naman rebellion dito Sinabi niya sa Mindanao pero nagawaan lang niyang makipag-negotiate sa MILF. Pagtatanggol naman ni National Security Advisor Hermaneses Esperon, malaki raw maitutulong ng pagsususpindi ng pribilehiyo sa writ of habeas corpus sa laban kontra droga at terorismo. Hindi kasi biro ito You have a list of more than 4,000. Na kung isa-isahin mo, papailan mo ng kaso, ay kakapusin ka sa panahon. Pabor din dito ang PNP chief. It will make our job easier. Number two, it will provide enough deterrence to the drug violators. Kahapon sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na ideya lamang naman daw ang sinabi ni Pangulong Duterte tungkol sa suspensyon ng privilege of the writ of habeas corpus. Ipiniliwanag din ni Presidential Legal Counsel Salvador Penelo na dahil sa lawak ng problema sa droga, posibleng nagagamit ng drug money para mapondohan ng mga terorista. Hirit ngayon ng Pangulo sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC, huwag pahirapan ng gobyerno sa pagsilip ng posibleng itinatagong drug money sa mga bangko. Nasa 5.1 billion pesos daw ito, pero hindi niya idinedalya kung saan niya nakuha ang impormasyon. I'd like to address myself to the central bank guys and the AMLA. There are billions stashed there in the bank who are really being washed. Explain to us in public or I will do the explaining for you. Ayon kay Secretary Aguirre, may mga itinitimbre sa kanila pero hirap silang bungkalin ng mga bank account na umuni pinagtataguan ng mga kinikita sa drug trade. Yung una lang ang kompleto, yung pangalawa, dalawa yung first request, nasagot yun. But yung second request, hindi lahat.
Alinsunod sa batas, confidential at hindi basta-basta masisilip ni naman kahit pa ng gobyerno ang mga deposito sa lahat ng bangko at banking institutions sa bansa. Maliban na lamang kung may permiso ang depositor o di kaya sa kaso ng impeachment kung ipinag-utos ng korte sa kaso ng bribery o dereliction of duty o kung sangkot sa litigasyon ang perang dineposito o ininvest. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng AMLAC. Samantala, dahil sa lawak na nadiskubreng problema sa droga, minsan daw napapaisip ang Pangulo. If you are a president of a country that is racked with rebellion, extremism, and the flooding of drugs, sometimes it can be hell. And sometimes you really ponder whether or not it would be right just to resign.